So, kumusta ngayon mga sir yung preparation natin para sa UNDAS? Ano yung participation po ng BFTP? So unang-una, magandang umaga muna sa ating mga taga-antabay sa Bombo Radyo. So ngayon ang preparation ng Pili Fire Station ay doon muna tayo sa safety and security. So nag-conduct na po kami ng initial na inspection sa ating mga libingan, sa mga himlayan ng mga kasama nating nauna na sa atin. And may pinapatupad po tayong mga programa galing sa national headquarters, regional headquarters na nagkaroon kami ng nakalatag na deployment. So baga daily meron kaming programa, deployed po yung mga personnel natin with fire truck. So meron po tayong ina-accomplish na mga gustong ipabatid na programa ng gobyerno. So meron tayong naka-prepare na mga response mechanism. So meron tayo rin mga naka-prepare na fire extinguisher. Kapag naka-deploy po tayo, nandun po yung ating first aid team. So if ever magkaroon tayo ng mga di inaasahang sakuna, so meron po tayong mga magre-responding personnel doon. Lalong-lalo kung magkaroon tayo ng fire incident dyan sa ating mga sementeryo. Kasi alam mo naman, gumagamit yan ng kuryente, gumagamit yan ng kandila. Yun ang mga tinututukan po natin ngayong preparasyon, paparating yung UNDAS. Kaya naman sir yung tanong ko. Kailan pa tayo sir nag-deploy ng mga... Yung ano natin sir, meron kaming ginawang deployment plan through galing National Office starting from 28 November hanggang 2 po yan ang 28 October to November 2. Yung deployment natin sa yung mga areas na dideployan namin, meron dito sa Pili Public Cemetery and doon sa Anayan. Yan pa lang. Anayan. Yan lang pong dalawa. Yung mga along highway kasi yan yung pinakamarami nating tao. Sa kada area, sir, ilang yung mga personnel? Yung personnel natin, sir, kada area, dito sa Pili Public Cemetery, meron tayong 3 tao dyan. And doon naman sa Anayan, meron tayong 2 tao sa truck. Tapos, ano sir yung... Yung ibang personnel, sir, standby dito sa main station for possible, kung may sunog, sila yung magre-responde. Okay po. Tapos sir, ano po yung mga susunod pa nating hakbang sa mga susunod pang mga araw bago sumapit po yung mismo UNDAS? So ganun pa rin, yung deployment namin is talagang daily na yon. And paparating tong UNDAS natin, mas tututukan natin yung fire prevention. So papasok kami dyan sa mga sementeryo, kung magkakaroon tayo ng ocular inspection, i-check natin yung mga connection ng kuryente. And kapag may nakita tayong medyo mga unsafe na practices or unsafe na lugar doon, so kailangan ipabatid natin, so i-correct natin yan. So kung sino ang kailangan nating tawagin o i-call yung attention para ma-correct yung any unsafe doon na makikita natin, so yun pang gagawin natin. So i-recommend natin na ayusin agad-agaran yun para maiwasan natin yung aksidente kung sakali or incident po na in connection po dito sa ating paparating na Oplan, Calero or UNDAS po. Opo. So sa mga susunod sir na araw, saan pa tayo sir magde-deploy ng mga personnel? Actually sir, doon lang mismo sa ginawa naming deployment plan kung saan yung area na dideployan, yun lang po. And also po sa mga pupunta sa sementeryo, pinapaalala namin na kung aalis sila sa kanilang bahay, siguraduhin po na dapat nakapatay yung mga electrical supply nila, na yung mga nakasaksak dapat i-unplug. And also kung mga gumagamit ng mga open flame, so dapat po patayin bago sila umalis. Kasi karamihan po yan ang pinagmumula ng sunog. Opo. So dito sir sa Pili, nung nakaraang taon, kumusta po ang natin, assessment? May na-rescue ba tayo sir? May mga nasunugan ba tayo sir na na-rescue? Or what? Sa sunog sir, wala naman nung last year. Meron lang yung mga vehicular accident na response ng aming station. Opo. Yun lang po. Pero sa sunog po, wala naman nangyari. Opo.
So, siguro sir, ano yung mga aasahan pa namin sa PFP Pili sa mga susunod pang mga araw? So yun na. So kami ay lagi naman kaming handang tumulong. Mapasakuna man yan o fire incident or kasi meron naman tayong patient transport vehicle dito at nakaready naman yung ating mga kasama dito sa PhilFAR. And yun lang, pinapabatid natin sa ating mga viewers na unang-una kasi kailangan nating kapag ganyan may fire incident, ipaalam agad sa nearest fire station. Kasi ngayon ang nangyayari, halos gusto mga maging vloggers na lahat. So hindi naman po namin hinuhulaan yung sunog. So kapag hindi naman talaga nag-abiso sa amin o tumawag ng fire alarm sa nearest fire station, at talagang hindi namin tagalaga dyan napupuntahan. So yung kahit nga false alarm, pinupuntahan natin. So yun ang paalala natin at minsan kasi sa simpleng kapabayaan, nagkakaroon tayo ng mga sinasabi nating fire incident. So kailangan natin dobling ingat kasi mas hazardous yung magkaroon tayo ng sunog compared sa bagyo. So, yung bagyo, marirecover pa natin yung gamit. Pero yung sa sunog, talagang medyo malaking problema po yan. Wala naman tayong mga challenges, sir, na kinakaharap ngayon sa natin sa UNAS. Sa ngayon, sir, siguro wala naman dahil yung station namin at yung personnel namin nakahanda naman ini untoward incident. Opo. Prepare naman po kami. Sige sir, bago tayo matapos, siguro na lang sir yung ating maipapaalala. Tapos kung sakaling may mga insidente, saan po kayo pwedeng tawagan, mga ganun. Sige sir. Opo, sir? Yung sa contact number sa kanya at medyo so ganun na rin pagdating sa sunog o anong sakuna man yan kunin agad yung emergency contact number ng nearest fire station like ng Sapili Fire Station and lagi tayong nakatutok sa Facebook account ng every fire station kasi naglalagay tayo doon ng mga fire safety tips para matuto tayo kasi yung lahat naman natin covered magpa-kuryente man yan o sa lutuan. So maraming fire safety tips na makukuha dyan sa mga paalala ng ating mga kawani ng pamatay ng sunog. Okay. Sa ngayon, sir, paalala lang doon sa mga nasasakupan namin dito sa area namin sa Pili. Kung may mga emergency man, tumawag lang sa hotline namin, 0921-531-5577. So kaya nakahanda naman yung personnel namin in untoward incident. Pwede po kaming mag-responde sa inyo. Meron po kaming 4 na fire trucks dito sa Pili and isang ambulance na pwedeng mag-responde sa inyo.